Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng mga balita. Sumukong road rage suspect sa Cebu, iginiit na self-defense ang ginawang pamamaril. Nakaaway nitong nurse, planong sampahan ng counter charges. Pambansang pulisya kinumpirma ang presensya ng Maute Group sa Metro Manila kasunod ng pagkakaaresto sa isa sa umunoy mga miyembro nito sa Barangay Culiat sa Quezon City. Superintendent Marvin Marcos at 18 pang pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa CIDG Region 8 muna ipinadidetain ng korte. Priority bills ng Administrasyon Duterte posible umanong mabinbing kapag umusad na ang impeachment complaints sa Kongreso. Halaga ng mga gamot sa bansa re-reviewin ng Department of Health kaugnay ng panukalang mandatory price reduction scheme. Winner-take-all match ng PNP responders at ng Malacanang Kamao para sa titulo ng 5th UNTV Cup mamayang gabi na sa Smart Araneta Coliseum. Special screening ng advocacy film na isang araw lang ikatlong yugto dinagsa ng mga manonood. Una sa ating mga balita ngayong hapon, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa San Pedro, Laguna kagabi. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nadatna ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo sa gilid ng kalsada ang driver ng motorsiklo na bumangga sa isang kotse sa National Highway ng Barangay Landayan, San Pedro, Laguna pasado alas 10 kagabi. Kinilalang biktima na si Aaron Sagensim, 17 anyos. Kahit walang suot na helmet at safety gear ang biktima, gasgas sa magkabilang hita at kanang braso lamang ang tinamo nito. Ayon sa San Pedro Police, mabilis ang pagpapatakbo ng motorsiklo kaya ito bumangga sa kotse. Pag i-U-turn daw siya, pag i-U-turn niya, di agad siya nakakuha na may sako. Ito naman yung nakamotor. Mabilis pala yung takbo, madulas yung kalsada. Gawa na may mga buhok kami. Nawala na control yun, tamama po yung motor sa sasakyan, diba? Agad namang nilapatan ng UNTV News and Rescue Team ng first aid ng biktima. Pagkatapos ay inihatid ito ng grupo sa Amante Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP ang presensya ng mga miyembro ng Maute Group dito sa Metro Manila kasunod ng pagkakahuli sa umano'y isa nitong miyembro sa Quezon City. Tiniyak naman ng PNP na gumagawa na sila ng mga paraan upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ito ang balita ni Grace Casin. Hawak na ng Philippine National Police ang isa sa pinaghahanap na miyembro ng Maute Group na si Nasip Ibrahim. Naaresto siya kagabi ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa kanyang bahay sa Salam Compound, Barangay Culiat. Si Nasip ay sinasabing kasamahan ng 4 na suspect sa tangkang pagpapasabog sa Roas Boulevard noong Nobyembre na una nang naaresto ng mga otoridad. Nakuha sa bahay nito ang 7 pakete ng hinihinalang shabu, ilang armas at improvised explosive device na hinihinalang ginagamit ng grupo sa terorismo. Base sa investigasyon ng PNP, grupo rin ni Nasip ang nasa likod ng terror threat sa translasyon sa Quiapo at Miss Universe Beauty Pageant noong Enero. Meron silang connections dito, meron silang mga members dito, no? That protects them, especially those coming from Mindanao, kasi apparently lumalabas yung mga safe haven nila dito, yung mga ginagawa nilang mga tirahan dito, the shelter, yung mga talagang nandito na napakatagal na kasama nila. Pinaghahanap ng mga otoridad ang iba pang kasamahan ng grupo upang mapigilan ang anumang tangkang panggugulo sa Metro Manila. It is possible na meron talaga silang cell dito sa Metro Manila, no? Kagaya ng sinabi ng District Director, meron silang isang leader dito, yung Makoto, no? Yusuf Makoto. So yun ang hinahanap dito, who is allegedly hiding din sa Tansa, Cavite. Ipinag-utos na rin nila ang paghihigpit sa mga pantalan na kadalasang ginagamit na transit point ng kanilang mga armas. Panawagan rin ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa publiko na huwag magpanik dahil magdadagdag sila ng mga pulis sa mga matataong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng lahat.
Kung matakot yung publiko lumabas, matakot na pumunta sa mga public places, that means they achieved their victory, yung mga terrorists. In order to defeat the terrorists, we have to live our lives naturally. Isnabi natin sila, pero alerto tayo. Ha? Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ipinagmamalaki naman ng Philippine National Police o PNP ang mababang bilang ng mga namatay sa reloaded nilang Oplan double barrel kumpara noong unang ipinatupad ang naturang anti-drug campaign. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Desidido ang pambansang pulisya na gawing hindi masyadong marahas at madugo ang ibinalik na kampanya laban sa illegal na droga, kaya nagiging maingat na ang mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, iniiwasan na ng PNP na may madamay na mga sibilyan at pinakikiusapan na rin ang mga suspect na wag nang manlaban upang hindi mapatay. Kung pwede lang, this double barrel reloaded should be less bloody. Gusto natin. Yan ang gusto natin. Less bloody. But again, hindi naman natin kontrolado yung utak ng kalaban. It takes two to tango. Kung gusto natin less bloody, dapat ganun din ang declaration ng kabila ng mga suspects. Less bloody rin sana sila. Huwag sila lumaban. Sinabi pa ni General De La Rosa na masusi rin ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis sa kanilang nasasakupan upang maiwasan ang pananamantala o pakikisakay ng ibang kriminal o vigilante group sa kampanya ng PNP kontra droga. Ibig sabihin yan na nag-iingat na yung ating kapulisan na hindi masingitan ng mga masasamang tao. Dumami ang naitalang namamatay sa unang bugso ng Oplan double barrel kung saan umaabot sa 5 ang namamatay sa magdamag. Bumigat na bumigat yung listahan nung marami yung napatay ng double barrel part 1. Dahil nga lahat ng lang nang mamatay, ina-attribute natin sa war on drugs. Hindi naman lahat yun talaga drug related eh. Base sa pinakahuling tala ng PNP kaninang alas 6 ng umaga, nasa 39 ang napaslang sa isinagawa nilang 1,574 na anti-drug operations simula nang bumalik ito noong March 6. Nasa 2,485 naman ang naaresto. 107,087 bahay na ang kanilang nakatok at 10,567 naman ang sumukong drug pusher at drug user. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nanindigan si Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na hindi niya natanggap ang sulat ni Vice President Leni Robredo na humihingi ng listahan ng death under investigation cases. Unang iginiit ng kampo ni Robredo na ipinadala nila ang sulat sa message center ng PNP. Nagbabalik si Leia Ilagan. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na nakarating sa National Headquarters ang sulat ni Vice President Leni Robredo na nanghihingi ng mga datos tungkol sa kanilang anti-drug operation. Gayunman, sinabi ni General Bato na hindi niya ito nabasa dahil idiniretso ang naturang sulat sa tanggapan ni Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno. Did not land in my table, hindi ko nabasa dahil nga pinasa agad ng message center sa office ni Secretary Sueno, being the address of this letter. Iginiit din ni Chief PNP na walang dahilan upang hindi nila pansinin at hindi ibigay ang hinihinging kopya ng pangalawang Pangulo tungkol sa bilang ng mga death under investigation at update sa Oplan double barrel ng PNP. Magbigay kami dahil she's the Vice President of the Philippines. Bakit naman itago namin sa kanya yung data? More so na sinabi niya na it will help her explain to the constituents on issues raised about our war on drugs. So we are very cooperative. Nilinaw din ni Chief PNP na ang sulat ni VP Leni ay hindi tungkol sa palit-ulo scheme sa anti-drug operations tulad ng mga sinasabi nito sa kanyang speaking engagement. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nanindigan ang Malacanang na walang kontradiksyon sa mga pahayag ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Australian Foreign Minister Julie Bishop.
Una nang binanggit ni Pangulong Duterte na hindi na pag-usapan ang issue sa human rights nang magpulong sila ni Foreign Minister Bishop sa Davao City. Sinabi naman ni Bishop na tinalakay niya kay Pangulong Duterte ang issue sa anti-drug war nito at inihayag ang pagkabahala ng international community kaugnay ng umano'y extrajudicial killings maging ang usapin sa pagpapahalaga sa karapatang pantao at rule of law. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, magkaiba lamang ng perspektibo ang dalawang opisyal ngunit naging produktibo naman sa kabuuan ng kanilang pag-uusap hinggil sa pagkakaroon ng kooperasyon ng dalawang bansa sa pagsugpo sa iligal na droga. There was no contradiction between an Australian Foreign Minister Julie Bishop, just difference in perspective. Since they had a productive dialogue which emphasized possible areas of constructive cooperation on the war against illegal drugs, PRRD did not deem it sufficient to mention as having been discussed. On the whole, the meeting was positive and just affirmed the growing Philippine-Australia relations. Nababahala ang ilang mambabatas sa posibilidad na maapektuhan ang pagpapasa ng priority bills ng administrasyon sakaling matuon ng atensyon ng Kongreso sa mga usapin ng impeachment complaint laban kina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Wala pa ring posisyon ng ilan sa mga miyembro ng mayorya sa mababang kapulungan ng Kongreso sa mga usapin ng impeachment complaint laban kina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Ayon sa presidente ng Party List Coalition Foundation na si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe, isa itong usaping politikal na hindi dapat sana pinagtutuunan ng pansin dahil sa posibilidad na maapektuhan ang trabaho ng Kongreso sa pagpapasa ng priority bills. The most difficult hurdle ng Congress is to amend the Constitution and change our government. Tingin mo ba yung mga Bicolano doon sa Kongreso dahil gusto alisin si Lenny na speaker ay bumoto? Siyempre tatanungin namin yung mga bumoto sa amin. Ito rin ang pananaw ng chairman ng House Committee on Justice na si Congressman Reynaldo Umali. Anya kahit marami silang nakalinyang agenda ay wala silang magagawa kundi dinggin ang impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban sa Pangulo. Definitely ma-dislocate ng konti yung aming legislative agenda, pero this is part of the job and I really hope that yung ating mga tao, yung ating mga politiko should focus more on the concerns of the people rather than politics. Sana po ay tigilan natin yung masyadong politika. Ilan sa mga priority bills ng administrasyon na nakatakdang talakayin sa pagpapatuloy ng sesyon sa Mayo ay ang panukalang Comprehensive Tax Reform Package, ang pagpapababa ng age of criminal responsibility at ang pag-amyenda sa konstitusyon. Ayon sa Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform at political analyst na si Ramon Casiple, sa una ay masasabing propaganda war lamang ang mga usapin ng impeachment complaint, ngunit may posibilidad na sa huli ay maging seryoso na itong issue. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Maynila. Determinado ang pamahalaan na mabigyan na mas mura ngunit mabisang gamot ang mga Pilipino, kaya patuloy sa paghahanap ang Department of Health o DOH ng paraan upang maisakatuparan nito. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Muling pag-aaralan ng Department of Health ang halaga ng mga ibinebentang gamot sa bansa para sa ipatutupad na Mandatory Price Reduction Scheme. Ito ay alinsunod na rin sa nais ng Pangulo na magkaroon ng akses ang publiko sa mga murang ngunit dekalidad na gamot. Ayon kay Health Secretary Pauline Ubial, bubuo sila ng Council of Experts na kabibilangan ng 7 individual mula sa academe at non-government organizations upang tumutok sa pagre-review ng presyo ng mga gamot sa bansa. You really have to balance the price, the distribution, and of course the viability of the prices that are set by the committee. So it's hard work to do that. Kaalinsabay nito, isusulong din ng DOH ang paggamit ng generic medicines sa pamamagitan ng Philippine Health Agenda Medisina ng Bayan o PHAMB program.
Sa ngayon anya ay umaabot na sa 65% ang tumatangkilik sa mga generic na gamot mula nang ipatupad ang Cheaper Medicines Act. Gayunman, kailangan pa rin anyang amyendahan ang naturang batas upang hikayatin ang mga doktor na magreseta ng murang gamot lalo na sa mga mahihirap na pasyente. Isa si Mang Ronnie sa mga tumatangkilik ng generic drugs dahil higit na nakakatipid siya lalo't wala namang pagkakaiba sa bisa nito kumpara sa mga branded na mga gamot. Size lang po ang isa nung yung isang kasi maabot ng 20, 21 yata ang isang yung branded. 3 times a day yun. Mas mabigat po yun. Pag ang tuloy-tuloy yung inom mo, maanaramdaman mo na gumagaan yung pakiramdam mo. Kahit sa generic lang. Naaayon sa batas na may pahintulot na magtakda ng retail prices sa mga gamot ang Pangulo. Ngunit may tututok na konseho mula sa DOH upang reviewin ang data at magrekomenda sa Pangulo kung alin sa mga gamot ang dapat patawan ng mas mababang presyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Susunod sa ito ang balita. DSWD na bahagi ng pagkain sa mga miyembro ng kadamay na tumangging umalis sa mga inukupang bahay sa Bulacan sa kabila ng eviction notice ng NHA. Isinailalim na sa inquest proceedings ang suspect sa isang road rage incident sa Cebu na si David Lim Jr. matapos itong sumuko sa mga otoridad kaninang madaling araw. Mula sa Cebu City, itong balita ni Deb Riveral live. Deb, go ahead. Mayong gabi, Attorney Reg. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang simulan sa Cebu Prosecutor's Office ang inquest proceedings sa pangunahing suspect sa road rage incident sa Cebu City na si David Lim Jr. Si Lim ay sumuko sa Cebu Police Regional Office kaninang alas 2 ng madaling araw kasama ang kanyang abogado ilang araw matapos ang insidente na ang video ay naging viral sa social media. Ayon kay Regional Director Noli Talino, sumuko si Lim Jr. matapos ang negosasyon sa pamilya nito sa pamamagitan na rin umano ni Special Presidential Assistant Bongo. Matatandaang nitong linggo na sugatan ang nurse na si Efraim Nunyal Montalvo matapos maputukan sa binti ng suspect gamit ang baril na caliber 22 dahil sa away sa trapiko. Paliwanag ni Lim, inakala niya na sinusundan siya ng biktima at nang businahan siya nito ng malakas ay huminto umano siya at bumaba ng sasakyan. Nagkasuntukan pa umano silang dalawa hanggang sa umantong sa pamamaril. Giit ng kampo ni Lim, self-defense o pagtatanggol lang sa sarili ang ginawa ng suspect. They know from the very beginning that I wasn't driving zigzag. And they were just they kept honking. More than 5 seconds honking. The 2 cars kept honking at my back. They knew that. I'm not sure if they have the camera, if they have a video copy of it where they can prove that I'm zigzagged and go, but we also have proof that I wasn't really driving a zigzag. So as they kept honking, of course you felt like, well, what's going on? So you had to go down the car. When I went down the car, he kept shouting at me pa. So we got into a fist fight. And when I saw his male companions, there were more than 1, 2, I don't know, but there were male companions who went down the car. That's when I felt threatened. When I fired a warning shot on the ground, he, as you can see in the video, he directly went to me. So I just had to restrain him before he could get the gun from me, and we don't know what we might do, you know. Plano rin ng kampo ni Lim na magsampa ng counter charges laban kay Montalvo. Samantala, iniligay na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin si Lim. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, pinalabas niya ang Immigration Lookout Bulletin Order bilang tugon sa hiling ni Special Assistant to the President for the Visayas, Michael Dino. Si David Lim Jr. ang sinasabing pamangkin ng drug lord na si Peter Lim. Habang isinasagawa ang investigasyon, ay pansamantalang ikukulong si Lim sa Cebu City Provincial Office. Panawagan naman ni Talino sa kasamang babae
pa inilim na mangyari ang insidente na kusa na ding sumuko upang makatulong sa pagbibigay linaw sa kaso. At yan muna ang update mula dito sa Cebu City. Balik sa inyo dyan, Atty. Reg. Maraming salamat, Deb Riveral, nagulat ng live mula sa Cebu City. Sa ibang balita, na mahagi ng pagkain ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga miyembro ng kadamay na tumangging umalis sa inukupang mga bahay sa Bulacan sa kabila ng eviction notice ng National Housing Authority o NHA. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nasa 1,700 pamilya ang napagkalooban ng mga dilata, bigas at kape sa isinagawang relief operations ng Department of Social Welfare and Development sa mga miyembro ng kadamay na ayaw umalis sa inukupang pabahay sa Pandi, Bulacan. Ayon sa DSWD, karamihan sa mga pamilya ang nagugutom na dahil sa ilan sa mga ito ay wala ng trabaho. Mayroon lang pong dumating sa DSWD na mayroon pong nagugutom na pamilya sa relocation site ng Pandi. So, yun lang po. Ang departamento po ng DSWD ay agad-agad na tumugon doon. So, nagpunta, binalidate at nakita na mayroon talagang nagugutom na pamilya. Ang mga bata, matatanda. Maliban sa problema sa kawalan ng makakain, maraming bata na rin ang nagkakasakit sa lugar. Halos lahat po ng kadamay dahil sa kagustuhan magkaroon ng sariling bahay, hindi na po pumapasok ng trabaho, natanggal na po sila sa trabaho. May nagtatae, marami na rin po, may high blood. Mga sakit. Ngunit sa kabila nito, nagmatigas pa rin ang mga miyembro ng kadamay at ayaw umalis sa lugar. Ang napagkasunduan po ng kadamay ng mga taga-Maralitang lungsod ay hindi po aalis. Hindi po kami aalis hanggat tamtan ng aming kahilingan. Nahirapan naman ang DSWD na pasukin ng pabahay dahil naging maigpit ang seguridad ng NHA sa nasabing compound. Dinumog naman ng mga kadamay ang nasabing relief goods na ipinamimigay ng DSWD. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Tiwala si Senator Antonio Trillanes IV na magkakaroon ng sapat na bilang sa Senado upang suportahan ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Kumpiyansa si Senator Antonio Trillanes IV na marami sa mga senador ang hindi papanig kay President Rodrigo Duterte sakaling umabot sa Senado ang impeachment complaint laban sa kanya. Sinabi ni Trillanes na posibleng maging game changer ito, lalo pa at sunod-sunod ang umunay pagkakamali at isyong kinasasangkutan ng administrasyon. I know the pulse dito sa Senado at magugulat kayo kung ilan lang dito ang Duterte diehards. Kung magkakapitan man, sino lang yung may iwan sa kanya? Mga ganon. Hindi rin anya dapat pakasiguro ang Pangulo sa mga senador na dumalo sa isang pribadong hapunan sa Malacanang kamakailan. Yung iba siguro, they're just trying to humor the President, pinapaasa, pinapasakay o ginagamit for that purpose o yung iba talagang lang yan, nauobliga na pag inimbita ka ng Presidente mag-dinner sa Malacanang, di mag-dinner, it doesn't mean na binenta mo na yung kaluluwa mo sa kanya. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Senate President Aquilino Pimentel III na walang saysay na makipagdebate tungkol sa isang bagay na mangyayari pa lamang. Malayaan niya ang sino man na isipin ang mga maaring mangyari, ngunit wag sanang malito sa kung ano ang realidad ngayon at ang mangyayari pa lang sa hinaharap. Samantala muli naman nanindigan si Trillanes na walang balak ang Magdalo Party List na iurong ang reklamong impeachment dahil lang anya sa opinyon at pangambang mauuwi ito sa political turmoil. Kung walang basis, edi ibasura nila. Bakit nila ipapa-withdraw? Diyan lang lumalabas na yung sinasabing yung tulak ng bibig kabig ng dibdib. Sinasabi nilang walang basis pero nakikita mo nangangatog na at hindi nila alam kung paano nila ito kokontrahin sa dakong panahon. Samantala ay ginagalang naman ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang paghahain ng impeachment complaint laban sa kanyang ama na bahagi lang anya ng democratic process sa bansa. That's part of sa ato ang
democratic process. In fact, it is the impeachment process is embedded in our Philippine Constitution. No? So let us allow the Congress and the Senate to do their thing with regard to that complaint. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ngayong gabi na ang pinaka-aabangang winner-take-all match ng Malacanang Kamao at PNP Responders para sa titulo ng UNTV Cup Season 5. Ito ang balita ni Bernardadis. Magkukulay asul at pula ang loob ng Araneta Coliseum mamayang alas 7 ng gabi sa pinakabangang winner-take-all match ng PNP Responders at Malacanang Kamao sa final game ng Best of 3 series ng UNTV Cup Season 5. Kumpiyansa ang magkabilang koponan na makukuha na nila ang matagal nang hinahangad na kampyonato. Ang PNP Responders desidido ng tuldukan ang bansag na bridesmaid sa kanilang ika-4 na attempt sa championship title. So I told them kasi it is make or break for us di ba? So wala nang tomorrow. Talagang yung all out na kami, all out, wala na talagang bukas to talagang yung one game winner take all na lang talaga. Ngunit ang Kamao team hindi papayag na maulit pa ang kanilang lapses noong Game 2 at nangakong sa umpisa pa lang ay aarangkada na upang buwagin ang matinding depensa ng PNP. Okay, ayun ang challenge ko dun sa team ko. We need to play Kamao basketball versus PNP. Siyempre, number 1, yung physicality, tapos kami nagko-control ng tempo ng game. Una nang sumalang ang Malacanang team sa championship noong Season 3 kontra Judiciary Magis. Ang tatanghaling champion ay mag-uuwi ng 4 million pesos na cash prize at 2 million pesos naman ang sa runner-up team. Ang cancer ward ng Philippine Children's Medical Center at Millennium Sports Support System Association Incorporated ang napiling beneficiary ng Malacanang. Habang para naman sa rehabilitation ng mga biktima ng illegal na droga ang sa PNP Responders. We are inviting all of the PNP Responders fanatics. Sana po, supportahan niyo po. Keep on supporting PNP Responders. Sana rin po naman makuha namin itong game din ito. Para po sa inyo to. Para sa inyo to, para sa Malacanang Kamao na fans, yung mga families namin, it's our responsibility and accountability na dahil sa suporta nyo, kailangan pa rin namin coming Game 3. Maraming salamat po. Samantala, inanyayahan naman ang ating mga kasambahay na makiisa sa finals game ng Liga ng mga Public Servant na mag-post sa mga social media gamit ang hashtag na UNTV Cup 5 Championship. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Patuloy na ang pagdating ng mga supporters at manonood sa UNTV Cup Season 5 Finals sa Smart Araneta Coliseum. Mula sa Smart Araneta Coliseum, ito ang balita ni Mon Ocson live. Yes, Mon! Magandang gabi, Talia. Alam mo ba, alas 4 pa lang ng hapon ay nagpapapasok na ng mga tao sa Araneta dahil lahat ay excited dito sa do or die match na mangyayari ngayong gabi sa PNP at sa Malacanang. Yung PNP Responders at Malacanang Kamao. At mukhang mahahati na naman ang buong Smart Araneta dahil sa mga supporters na nandito ngayon para sumaksi sa kanilang huling pagtutuos ng PNP Responders at Malacanang Kamao. At bilang pagpapakita ng kanilang mga pagsuporta, bawat mga supporters at mga manonood ay nagsuot ng kulay blue at kulay pula. Naka-blue ko ngayon, nagkataon lang yan, pero ako talaga ay Malacanang at sila ay nakapula. Lapitan natin isang grupo dito ng mga supporters. Hi! Nakapula kayo! Sinong susuportahan ninyo? Malacanang po. Sige, ano gusto nyo sabihin sa Pilipinas? Go Kamao! Kamao! Nakita mo naman, nakapula sila kasi ang susuportahan nila ay mga taga Malacanang. Hanap tayo ng ilang mga naka-blue dito. Eto si Kuya. Kuya, naka-blue ka. Sino susuportahan mo? PNP po. Anong gusto mo sabihin sa PNP? Sana po mag-champion na sila ngayong season. Dahil ilang kasi ilang beses po silang runner-up eh. Salamat. Kami sa runner-up, kailangan champion na. Salamat po. At Talia, marami pa rin mga tao sa labas ang pumapasok ngayon at
yung ibang mga kasama kasi natin nasa loob at ipakita nila kung ano nangyayari doon. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin naman yung pagdating ng mga tao, ng mga manonood, mga spectators dito sa gaganaping UNTV Cup Season 5 Finals. Meron tayong program ngayong gabi ito, meron din mga naimbitahan ng mga artists na magpe-perform at maya-maya ay magsisimula na itong game, yung huling laro para sa championship sa pagitan ng PNP Responders at Malacanang Kamao. Yan mo ng latest mula dito sa may Smart Araneta Coliseum. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Monokson, live mula sa Smart Araneta Coliseum. At karengge katamong balitang Promdi. Dineklarade bilang Marine Protected Area ing at Chuking Maygit dinalang hektarya ning karagatan dake ning Calapan Oriental, Mindoro. Ining report ng Sherwin Kulubong. Problema ng lokal na pamahalaan sa Calapan Oriental, Mindoro ang kakulangan ng mga nahuhuling isda. Bilang tugon, idineklara nilang maging Marine Protected Area ang karagatang bahagi ng Barangay Calero at Barangay Salong na tinatawag na Calero, Salong, Seagrass and Corals Marine Protected Area na may lawak na 107 hektarya. Kinakailangan naming gawin ito para paghandaan ang pangangailangang pangkasalukuyan at panghinaharap. Utay-utay na namin ngayong nararamdaman ang pangangailangan ito dahil umaangkat pa kami ng isda sa ibang bayan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, malaking tulong ang sanktuaryo upang mabigyan ang pagkakataong lumaki at maparami ang mga isda bago hulihin at pakinabangan ng mga mamamalakaya. So ang magiging end result niyan, lalaki yung income ng mga marginalized fisher folk, regulated yung pangisda. Kaya nagkakaroon ng chance yung ibang isda na lumaki at maprotektahan. 2 motor bangka ng BIFAR Region 4B ang gagamitin naman ng BIFAR sa pagbabantay sa sanktuaryo, katulong ang mga bantay dagat sa lugar. Kasama ang Mindoro News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Tatakot siya yung lokal na gobyerno na ning Negros Occidental, uling ditak-ditak yang mamamate ing industriya na ning Mayumo, king probinsya uli na ning pa magpabor ning soda companies king artificial sweeteners. Ining balita ng Lalaine Moreno. Ang boykoton nato ng Coca-Cola! Boykoton! 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 Masobra 6,000 ka mga sugar farmers kag workers ang naglunsar sang rally sa atubangan sang isa ka soda bottling plant sa barangay Mansilingan sa Bacolod City kagkapon. Nagapanawagan ng mga ini nga untaton sang kumpanyang pag-usar sang high fructose corn syrup tungod amat-amat sini nga ginapatay ang industriya sang kalamay sa probinsya. Kun madayon ini 800,000 ka mga trabahador sang tubo ang mawad-an sang trabaho. Suno kay Negros Occidental Vice Governor Eugenio Bong Lacson, hindi lang ang sugar industry kundi ang ekonomiya sang probinsya ang mabutang sa peligro. If this problem is not resolved, the sugar industry, the economy of the province of Negros Occidental will just perish. Nagapanawagan ng lokal na gobyerno sang Negros Occidental nga i-boycott ang mga kumpanya nga nagausar sang mataas nga high fructose corn syrup sa ilang mga produkto. We're about again to hold our Panahad Festival. I suggest that we do not ask for any sponsorship from Coke and that we do not allow any Coke product within that 1 week of celebration. Suno sa Unifed Negros ang katamison sang 4 ka kilo nga kalamay, isa lamang ini ka kilo sang high fructose corn syrup kun iimpon sa tubig gani ginabakal ini sa mga beverage company. Halin sa Negros Occidental, ako si Lalaine Moreno, humahataw sa balita. At yan kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabengi. Muling ipinagpatuloy ng Korte Suprema ang oral argument sa petisyon ni Senator Leila de Lima laban sa arrest warrant ng Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap niyang drug-related charges. Mula sa Supreme Court, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick.
Monica, sa ikalawang round nga ng oral arguments ng Korte Suprema dito sa petisyon ni Senador Leila de Lima ay muling sumailalim sa interpellation o pagtatanong ng mga maestrado ang kanyang abogadong si dating Solicitor General Florin Hilbay. Siniyasat ng husto ng mga maestrado ang abogado ni de Lima kung bakit kailangan nilang magpasaklolo at magpetisyon agad sa Korte Suprema. Sabi ng ilang mga maestrado, hindi kailangang umakyat agad sa SC si de Lima dahil may mga remedyo pa naman siyang magagawa. Isa na dito ang paghahain ng motion sa Muntinlupa RTC upang mabasura ang arrest warrant. Tanong ng pinakabagong maestrado ng SC na si Justice Noel Tiham sa abogado ni de Lima kung wala ba itong tiwala sa RTC. Sagot ni Atty. Hilbay, dismayado ang senadora sa mga naging aksyon sa kaso nito, lalo't mula sa simula ay naniniwala silang walang jurisdiction dito ang DOJ at RTC. Ngunit sabi ng maestrado, hindi dapat nagmadali si de Lima na iakyat ang usapin sa Korte Suprema. The court decided again with undue haste to issue a warrant of arrest. What do you expect the petitioner to do? Sabi naman ni Justice Diosdado Peralta, dapat hinayaan muna ni de Lima na dinggin at magdesisyon ng RTC sa kanyang mga musyon na mabasura ang kaso. Magiging magandang basehan sana ito ng pagdulog nila sa Korte Suprema. Bagamat sa pagtatanong ni Senior Associate Justice Antonio Carpio ay lumalabas na sang-ayon ito na dapat Sandigan Bayan ang humawak sa kasong illegal drug trading ni de Lima, nakukulangan din ito sa paliwanag ng abogado sa pag-bypass nila sa RTC. Talakay din sa oral arguments kanina ang umano'y peking notaryo sa petisyon ni de Lima. Dati nang sinabi ni Solicitor General Jose Calida na palsipikado ang notaryo sa petisyon ni de Lima dahil wala sa records ng PNP Custodial Center na nagtungo doon si Atty. Maria Cecil Trisvalles Caballo upang notaryohan ang petisyon ng senadora. Pinatutunayan niya ito ng mga pulis ng CIDG na nagbabantay sa kay de Lima mula nang arestuhin ng senadora. From the time that she was in our custody, no untoward incident transpired. Further, she was not seen signing any documents, affidavits, nor taking her oath in relation to any document before any notary public. Sabi naman ng abogado ni de Lima, bandang alas 9 ng umaga noong February 24 nang pirmahan at patutuhanan ni de Lima ang kanyang petisyon sa harap ni Atty. Caballo sa opisina ng CIDG. Even assuming, and I'm only saying even assuming, tama yung sinabi nila, it does not invalidate the petition. Meron ng mga Supreme Court cases dyan. We stand by the word of the notary public na nandun siya, nabigyan niya yung verification, nasabi sa kanya, and that she verified the truthfulness of those allegations. Yun lang. Monica, tinapos kaninang bandang alas 4 ng hapon itong ikalawang round ng oral arguments sa petisyon ni Senador Leila de Lima at itutuloy ito sa susunod na Martes upang pakinggan naman yung panig ng Solicitor General o yung panig ng gobyerno at nitong si Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204 na nag-issue nga na nagpa-aresto at nagpakulong kay Senador de Lima. Monica. Maraming salamat, Roderick Mendoza, live na nag-uulat mula sa Supreme Court. Isang barker ng jeep at isang babae ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Caloocan at Maynila. Samantala, isang driver naman ng SUV ang bahagyang nasugatan matapos bumangga sa Center Island sa Quezon City. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Patay sa pananambang ng mga lalaking nakasakay ng motorsiklo ang isang barker ng jeep sa Bagong Silang, Caloocan City pasado alas 7 kagabi. Dead on the spot si Michael D. matapos magtamo ng 2 tama ng bala sa ulo. Ayon sa scene of the crime operatives, hindi naman iniaalis ng barangay ang posibilidad na may kinalaman sa iligal na droga ang insidente dahil kilala ang grupo ng mga barker na kinabibilangan ni D na sangkot sa drugs. Ayon sa mga info sa amin,
nag-dispose. Paano sila? Nagbibigay ng mga yan droga, tapos nagbabarker. Baka front lang nila yung barker. Sa Manila naman ay natagpo ang nakahandusay sa bangketa ang isang babaeng biktima ng pamamaril sa Old Antipolo Street, Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Ang biktima ay kinilalang si Gladys Tomas, 23 taong gulang. Palaisipan sa kasintahan ng babae ang krimen dahil wala naman umano siyang kilalang nakaaway ng biktima. Samantala, nangangamba naman ang ilang residente dahil halos araw-araw ay may nagaganap umanong pagpatay sa kanilang lugar. May naririnig kami gano'n na kakaibang putok. Siyempre, kami bilang residente ng taga dito, nakakatakot. At sa Quezon City, isang Montero Sport ang bumangga sa puno at poste ng ilaw na nasa Center Island ng Commonwealth Avenue kaninang madaling araw. Ayon sa mga responding police, nakaidlip ang biktima kaya nawalan ito ng kontrol nang mag-overtake sa dalawang sasakyan. Galing siya ng right side, papunta siya ng tulay. So kinuha niya yung left side na yung pagkakabi niya siguro doon siya nagkaroon ng sterical. So binanggaan niya yung gutter hanggang makapunta sa may ilaw. Nabigla lang ako kasi pero siyempre antok na rin ako pero minamadali ko na rin yung pag-uwi ko. Hindi naman nagtamo ng seryosong pinsala ang driver ng SUV. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang 2,675 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Special screening ng advocacy film na isang araw lang ikatlong yugto dinagsa ng mga manonood. Sa kustodiya muna ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG Region 8, ididetine si Superintendent Marvin Marcos at 18 pang pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa habang naghahanap pa ng lugar ang Korte at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na angkop pagkulungan sa mga ito. Ito ang balita ni Jeneline Gaki. Mananatili muna sa CIDG Region 8 sina Superintendent Marvin Marcos at 18 pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. noong November 5 sa loob ng Baybay City Provincial Jail. Ayon kay Baybay City Regional Trial Court Judge Carlos Argilles, itinuturing na high-profile inmate ang 19 na akusado kaya dapat ay secured ang kulungan ng mga ito. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang korte sa BJMP at Leyte Provincial Government hinggil sa issue. I have the copy of the OCA Circular number 270-2016, authorizing the judges, executive judges to hold in abeyance or to suspend the issuance of commitment orders to a jail facility or facilities that are overcrowded. So these are the reasons behind why I ordered for the detention of the accused in the CIDG lock-up cell. Dapat sana ay sa Baybay City Jail ikukulong ang grupo ni na Marcos, ngunit ayon sa wardress ng Baybay City Jail, hindi na nila kayang ma-accommodate ang mga ito dahil sa dami na ng mga nakakulong dito. Kulang din umano sa tauhan at kagamitan ng City Jail upang matiyak ang seguridad ng grupo ni na Marcos. Ayon naman kay Police Chief Inspector Chutulo Armada, ang CIDG Regional Deputy Chief, 2 lamang ang ibinigay na kondisyon ng hukom na dapat sundin ng mga akusado. Una, dapat manatili lamang ito sa loob ng lock-up cell ng CIDG at pangalawa, bawal itong mag-ikot at
makipagkwentuhan sa mga nag-uopisina sa tanggapan. Sisikapin natin na talagang sundin kung anong pinag-uutos ng ating hukom. Gross violation din po namin kung hindi namin pwede kaming in-charge. Contempt kami ng ating kagalang-galang na hukom kung hindi namin sundin kung ano ang pinag-uutos sa kanyang order. Sa March 29, nakatakda ang susunod na arraignment kina Marcos. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Tatanggalin na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng illegal bus terminal na matatagpuan sa Quezon City. Ito ang balita ni Joanan. Nagkasundo na ang Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na alisin na ang lahat ng illegal na bus terminal na nag-ooperate sa lungsod na kadalasang nakadaragdag pa sa mabigat na trapiko sa EDSA. Kabilang sa mga ikinokonsiderang illegal na terminal ang mga bus company na walang business permit o yung mga lote na ipinarehistro ng may-ari bilang garahe subalit nag-ooperate bilang isang terminal. Kasama rin dito ang mga provincial bus terminal na hindi nakakasunod sa ipinatutupad na nose-in nose-out policy ng MMDA dahil walang lagusan sa likuran ng terminal ang kanilang mga bus. Nandito po kadamihan ng ating mga terminal. Maayos lang po natin to ang laking gan. Hindi naman natin sinasabing bawal sila, pero yung legal, yung hindi ho legal, sorry na lang ako, dapat matanggal. Yung mga nose in, nose out, hindi naman sinusunod, di ba? That's why ito yung mga bagay, itong MOA na to will serve its purpose to make sure that policies are being complied with. 3 bus terminal ang agad na ininspeksyon kanina ng MMDA at ng LTFRB kasama ang ilang mga tauhan ng Business and Licensing Permit Department ng Quezon City. Unang pinuntahan ng mga operatiba ang isa sa mga sinasabing terminal ng DLTB Company sa kanto ng GMA Kamuning na wala umanong mayor's permit upang mag-operate bilang terminal. Ayon naman sa security guard na nagbabantay sa lugar, garahe lamang ito at hindi terminal ng bus. Wala po kayong business permit. Okay po. Apo. Yun ang alin nyo. Yun ang para sa inyo. Apo. Dapat po talaga may business permit yung pinanghahawakan. Kahit po holding area. Dry lang po ito dito terminal. Wala pong basahero dito. Mga bus lang. Binigyan ng 24 hours ng Quezon City Local Government ang DLTB Company upang magpresenta ng mga kaukulang dokumento na lehitimo ang kanilang operasyon at kung hindi makasusunod ay posibleng suspindihin ang kanilang operasyon o tuluyan na itong ipasara. Bukod sa DLTB, pinuntahan din ng grupo ang First North Luzon Transit at Genesis Transport. Samantala, plano namang bumuo ng Quezon City Government ng operational guidelines na siyang magtatakda ng proseso at panuntunan para sa mas mahigpit na pagsasaayos sa mga provincial bus terminals. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling maghaharap sa April 2 hanggang 6 ang mga kinatawan ng pamahalaan at National Democratic Front para sa ika-4 na bahagi ng peace talk sa Nordvik, the Netherlands. Sa inilabas na pahayag ni Norwegian Ambassador to the Philippines, Eric Forner, ito ay pamumunuan ni Norwegian Special Envoy to the Peace Process, Elizabeth Slatum. Kabilang sa inaasahang mapag-uusapan sa 5 araw na pulong ay ang social and economic reforms at ang nabingbing bilateral ceasefire agreement. Sinabi pa ni Forner na patuloy silang magsisilbi bilang third-party facilitator ng peace process sa kabila ng mga balakid dahil nakikita nilang determinado ang magkabilang panig na makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Isang welcome ceremony ang isinagawa ng Thai Cabinet at Diplomatic Corps para kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa delegasyon nito sa 2 araw na official visit sa Thailand. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Rosalie Cos live mula sa Bangkok, Thailand. Yes, Rosalie. Yes, magandang gabi, Monica. Alas 4:30 ng hapon dito sa Thailand nang isagawa ang welcome ceremony para kay Pangulong Duterte at sa delegasyon nito ng Thailand government sa pangunguna ni Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Isinagawa ito dito sa Thai Kupa Building kung saan nag-oopisina ang punong ministro ng Thailand. Kabilang din sa mga sumalubong sa delegasyon ng Pilipinas ang mga miyembro ng Thailand Cabinet at Diplomatic Corps.
Gaya ng tradisyon, pumunta si Pangulong Duterte sa guest book sa House of Thailand. May ongoing restricted meeting din si Pangulong Duterte kay Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha na susundan ng extended bilateral meeting ng Philippine at Thailand government. Inaasahang mapirmahan ng 3 memorandum of cooperation sa sektor ng science and technology, agriculture at tourism. Pangungunahan din ni Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha ang pagpapakita ng Thai handicrafts kay Pangulong Duterte at host din ito ng official dinner para kay Pangulong Duterte at sa Philippine delegation. Sa ngayon, nakahold ang media dito sa Inner Santi Maitri Hall sa loob pa rin ng Government House at hinihintay natin ang joint press statement nila Pangulong Duterte at Prime Minister Prayut Chan-o-cha hinggil sa mga kasunduang pipirmahan bilang bahagi pa rin ng pagpapatatag ng bilateral relationship ng dalawang bansa. Monica? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, live mula sa Bangkok, Thailand. Umaasa naman si Singaporean Ambassador Kok Lee Peng na mas magiging maigting pa ang ugnayan ng Singapore at Pilipinas sa ilalim ng Administrasyon Duterte. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Positibo ang pananaw ni Singapore Ambassador to the Philippines Kok Lee Peng na titibay at lalakas pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Singapore sa mga darating na panahon. Ayon kay Ambassador Peng, mas maraming investment pa ang inaasahang papasok sa bansa dahil sa magandang economic performance nito. I think that the volume of trade and investment is only going to grow. I haven't seen the latest numbers yet, but there has been a definite uptick in the quantum year on year, and I think that given the Philippines is continuing to grow at about 6% every year, there is strong business interest in the Philippines. Base sa economic growth pattern ng Pilipinas, kumbinsido si Peng na mananatili itong matatag sa ilalim ng Duterte administration. Pinuri rin ng Singaporean ambassador ang ginagawang aksyon at ang strong political will ng administrasyon pagdating sa usaping pangkapayapaan sa mga rebeldeng grupo na aniyay nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. I think things are very hopeful for the Philippines. What is happening is that there is a very solid focus on peace and security. Attempt to look at the deeper processes in the country, namely the two peace processes. And when you have national security, I think then you really unlock your potential for development and prosperity. Samantala, tumanggi naman si Ambassador Peng na magkomento sa ilang mga kritisismo pagdating sa war on illegal drugs ng pamahalaan at sa debate ukol sa death penalty bill. Ayon sa kanya, hindi dapat ikumpara ang pamamalakad ng bansa sa Singapore na nagpapatupad din ng parusang kamatayan sa drug traffickers. It is every country's sovereign right to enact laws and policies for our people. The government was elected to protect the interests of our people, and we shall do so in a way that we think is reasonable. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, thousands were left homeless and waiting for relief assistance in Peru after severe floods that inundated several areas there subside. Aldrin Solibet reports. Inundación causado por precipitación fuerte, persistente está continuando de alborotar en Perú, lo que las estadísticas reveló por el Centro de Operación de Emergencia Nacional del país, que las inundaciones han dejado 75 personas muertes y casi 100,000 damnificación a partir del domingo. Las inundaciones han llevado daño grave en Lima, la ciudad capital, y a los áreas cercanos. Está dejando los vecindarios sin hogares y esperando por víveres para sobrevivir. Huachipa, un pueblo pequeño ubicado a 15 kilómetros del cercado Lima, fue golpeado por lluvia torrencial imprevisto hace unos días. Aunque la inundación ha subsidida, los locales todavía han estado en las capras improvisado como las aguas corrió a través de sus casas y dejó nada sino lodo y escombros. A las 11 empezó, no sé, yo solo me acuerdo que yo a la justo bajé, agarré a mis hijos por allá, pasaban carros, muebles, y yo no sé si los carros pasaban llenados de gente, pero así era un holocausto horrible.
Yo he corrido por la línea del tren nomás, así como he podido, sin zapatos, sin nada, así como estaba nomás he corrido. No lejos de la casa de Yolanda, varios gentes están tratando de jalar 2 autos del lodo. Mi carro está enterrado ahorita a causa del desastre que pasó el día jueves a las 4 de la mañana aproximadamente. Y bueno, nos ha dejado así prácticamente en nada, ¿no? Y ahora estamos intentando sacar el carro porque no tenemos ahorita ayuda del Estado. En el presidente, el gobierno peruano ya asignó víveres y ha reubicado las damnificados. Pero eso es lejos de suficiente para el número más largo de las áreas inundadas. Está llegando apoyo, pero es insuficiente. Todo lo que usted ve acá se acaba rápido, porque son bastantes pueblos y están llegando más. Hay lugares que hay necesidades muy grandes, pero no hay acceso todavía porque está bloqueado por la inundación y por los huecos. El Departamento del Tiempo Local predicho que el tiempo extremo durará probablemente hasta abril. Aldrin Sulibet, UNTV, Noticias y Rescate, Lima, Peru. Greek police have reported that they found and neutralized 8 suspected parcel bombs at a postal sorting center in Athens on Monday. Last week, 2 such bombs targeted the German Finance Ministry and the International Monetary Fund. While police did not disclose the names of the parcel's intended recipients, they did note that they had been falsely labeled as having been sent from academic institutions. Last week, a parcel bomb sent to the International Monetary Fund in Paris slipped through screening and exploded, injuring an administrative assistant. Another was intercepted by German authorities on Wednesday before it could reach the German finance minister. A Greek urban guerrilla group dubbed Conspiracy of Fire Cells claimed responsibility for the parcel intended for the German finance minister, but not the one sent to the IMF, which exploded. Islamic State has claimed responsibility for a car bomb that police and medical sources said killed at least 23 people and wounded more than 45 in a mainly Shiite southern district on Monday. The group said in an online statement that a parked car bomb exploded in Amil district. Debris from the blast on the busy commercial street was being cleared early on Tuesday. Islamic State has recently intensified its campaign of violence in the capital, while a 100,000-strong alliance of Iraqi forces extends its advances against the group in Mosul. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Handa na ang magkabilang team ng Malacanang Kamao at PNP responders para sa kanilang pagtutuos sa hard court ngayong gabi. Alamin natin ang last-minute preparations mula kay Bernardadis na nasa dugout ng 2 koponan sa Smart Araneta Coliseum. Yes, good evening sa inyo dyan sa studio. Nandito tayo sa Araneta Coliseum at ilang oras na nga lamang o ilang sandali na lamang ay matutunghayan na natin ang sagupang pinakahihintay ng 2 koponan, ang Malacanang Kamao at PNP responders, kung sino ang tatanghaling kampiyon ngayong Season 5 ng UNTV Cup at mag-uuwi ng 4 million pesos cash prize para sa kanilang beneficiary. Pasukin natin ang dugout ng Malacanang Kamao para alamin natin ang ilang detalye sa kanilang assistant coach, Coach Rapi Gonzalez ng Malacanang Kamao. Sir, ilang sandali na lang ang pinakaabangan na game. Handang-handa na ba ang Kamao team? Yes, ready na ang team na Kamao for this game na do or die. After game 2, Coach, ano ang mga preparation na ginawa ninyo para sa game na ito? So, binalikan namin yung game 2. Pinanood rin namin kung ano yung mga kailangan namin adjustment para sa preparation na this game. Sa umpisa pa lang, Coach, ano ang aasahan ng ating mga fans sa Kamao team? From the start, go hard na. Up to the last buzzer, go hard to. Wala na to. No more tomorrow na to. So talagang kumbaga sa gera, buwis-buhay na kami. Coach, last na lang para sa mga fans ng Kamao team at sa mga gusto pang humabol dito sa Araneta, ano bang kailangan nilang dalhin o suot? Kung sa mga fans ng Kamao, sana po
Suportahan nyo kami itong game na to. At sa mga gusto pa pong humabol, open gate na po ang Araneta. Kung fans po tayo ng Kamao, please wear red para mapakita nyo po na sumusuporta kayo sa Kamao. Okay, thank you very much, Coach Rafi Gonzalez ng Malacanang Kamao. At makikita natin, ready talaga sila. Meron pa silang mga pulang balloons at Kamao na pangalan. Mamaya itataas ng kanilang mga supporters. At sa pagkakataong ito, pasukin naman natin ang kabilang dugout. Ang PNP responders na sabi nga sa mga nakaraan nating interview, hindi na raw sila papayag na sila ay tawaging bridesmaid dahil sa pagkakataong ito sa ika-4 na subok nila para sa championship match ay pipilitin na nilang makuha ngayon ang championship title at hindi na sila papayag na bigyan pa ng pagkakataon ng Malacanang na agawin sa kanilang matagal na at tila mailap na championship title. Nandito ang isa sa pinakaabalang-abala sa team ng mga responders, Coach Eric Samson. Ang tanong ng marami, ito na ba? Actually, yun din naasam namin. So, we will try our best to get this game. We'll do our best to get this game. Very, very important game for us. And also, it's a matter of pride and also for the team. So, gagawin namin lahat para makuha. After ng Game 2, Coach, anong preparation ang ginawa nyo? Gano'ng kayo kadalas nag-ensayo? Nag one day break na kami after nung game namin against nung Game 2. At the same time, nag-prepare kami for depensa and also yung offensive set namin. Kasi usually nakita namin na medyo nako-contain din yung mga plays namin. So nagawa kami ng mga options dun sa mga plays namin. Sa umpisa pa lang ng sagupan nyo, Coach, ng Kamao team, ano ang ipakikita ng responders? Aggressive. At the same time, depensa. Doon kami mag-start talaga. Which is yun ang kailangan namin. Last na lang, Coach, message natin sa mga fans ng PNP responders at sa gusto pang humabol dito. Ano bang kailangan nila yung isuot o dalhin? Okay, muli kami lumalapit sa inyo. Keep on supporting PNP responders because this is the best game for us. So sana patuloy nyo kami suportahan hanggang sa uli from the first quarter hanggang the fourth quarter. And also yung mga gusto pang humabol ng mga fans ng PNP responders, just wear blue shirt. Okay, para sumuporta sa PNP. Okay, thank you very much. Coach Eric Samson, good luck po sa inyong laban mamaya. At sa mga gusto pang humabol, bukas na po ang gate. Free admission. Makukuha nyo yung ticket mismo sa gate dito sa Araneta Coliseum. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Bernardadis, live mula sa Smart Araneta Coliseum. Ilang kilalang personalidad at opisyal ang inaasahang darating sa final game ng UNCV Cup Season 5 upang suportahan ang kani-kanilang mga koponan. Mula pa rin sa Smart Araneta Coliseum, ito ang balita ni Aiko Miguel live. Yes, Aiko! Yes, Talia, magandang gabi. Makikita nga sa aking likuran at maging sa palibot ng Smart Araneta Coliseum ang supporters ng Malacanang Kamao at PNP responders at 2 oras pa lang bago ang game proper ng alas 7 ng gabi ay dumating na sila dito sa venue. Inaasahan na dumating ngayong UNTV Cup Season 5 Finals Do or Die Game 3 ang ilan sa mga opisyal mula sa Malacanang at Philippine National Police. Kasama sa listahan ng mga aasahang dumating ngayong hapon, sina Retired General Nicanor Bartolome, Retired General Nestor Kinsay at dumating na nga ang isa sa pinakaiintay na panauhin ng PNP, ang supporters ng responders, ang Chief ng Philippine National Police na si Police Director General Ronald Bato de la Rosa, kasama niya si Quezon City Police Director General Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar. Inaasahan rin na darating ngayong gabi upang suportahan ang Malacanang Kamao sina Attorney Alfredo Lim, ang President and COO ng PAGCOR, ilang kawani ng PAGCOR at si ASEC Joseph Encabo ng Office of the President, Presidential Management Staff. Kumpara nga noong nakaraang linggo, Talia, mas madami pa ngayon ang mga supporter ng dalawang koponan. Matatanda ang noong nakaraang linggo natapos ang laro sa score na 67-61, lamang ang PNP responders. Mas kapanapanabik ngayon ang laro ng dalawang koponan dahil dito na malalaman kung sino ang magkakamit ng korona ng kampyonato. Talia, inaasahan nga rin natin
natin ang ilan pang opisyal na dumating ngayon dito sa Smart Araneta Coliseum. At sino man ang kupunan na mananalo o magkakamit ng kampyonato ngayong gabi ay makukuha ang 4 million pesos cash prize. At excited na nga lahat para sa UNTV Cup Season 5 Finals. Ilang sandali na lamang ay magsisimula na ito. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Talia. Salamat Aiko Miguel, live mula sa Smart Araneta Coliseum. Libo-libong mga kababayan natin sa Metro Manila at karatig na lalawigan ang dumagsa sa special screening ng advocacy film na Isang Araw Ikatlong Yugto sa PICC kahapon. Nagbabalik si Aiko Miguel. Alas 4 pa lamang ng hapon, mahaba na ang pila ng mga kababayan natin na sabik ng mapanood ang ikatlong bahagi ng Isang Araw the Movie sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Tinatayang nasa 3,000 manonood ang dumating mula sa iba't ibang lugar sa National Capital Region at maging sa mga probinsya ng Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Mindoro at Romblon. Tulad ni Mang Jun na nanggaling pa sa norte at bumiyahe ng malayo para lamang mapanood ang Isang Araw Ikatlong Yugto. Kasi dun sa una't ikalawa, ang ganda na eh. Talagang may maraming lessons na matututunan, maraming mga bagay na hindi mo makikita sa ibang mga movie. Na dito talaga meron siyang, yung mga dialogue, mga nila, script, biblical eh, may mga Ilan pa sa mga manonood ang nagpahayag ng kanilang excitement sa itinuturing na one-of-a-kind film. Sobrang dream kong mapanood talaga yung Isang Araw lang. So itong opportunity na binigay sa akin, sobrang overwhelming. Tapos overall the movies, wala akong masabi, kung hindi lang 2 yung thumb ko, pwede pang 4 yung may So good job Kuya Daniel. Actually, pangalawang beses ko nang pinanood siya kasi maganda talaga yung message na ibinibigay ng Isang Araw. Kasi hindi lang siya pelikula na napapanood natin, ordinary na pelikula, kundi talagang meron siyang binibigay na mga aral na nakikita natin sa Bible. Dumating din sa special screening ang ilan sa miyembro ng cast ng pelikula na sina Miss Jana Trias at Joseph Ison. Ayon sa kanila, ito ang unang pagkakataon na mapanood nila ng buo ang naturang advocacy film kung saan naging bahagi sila. Ako talaga gusto ko i-advocate ko rin na mapanood sana ng mas marami pa in everybody. Ako kasi I'm Catholic pero cast ako, pero talagang I treasured this moment and this experience with Kuya Daniel. Sa lahat po ng mga hindi pa nakakapanood, sana po suportahan po natin yung ganitong advocacy film na ginagawa po ni Kuya dahil ito naman po ay makakatulong din sa paglaganap ng salita ng Diyos. Itong pelikula na to, iba dun sa pelikula na napapanood natin o napanood na natin. Tulad ng 2 naunang pelikula ng Isang Araw, muling nakapagbukas ng puso ng mga manonood ang mensahe sa bawat eksena ng Isang Araw Ikatlong Yugto advocacy film sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon. Makikita sa mga manonood ang sari-saring emosyon, may mga umiyak, natatawa, at may mga naantig ang puso sa mga makabagbag damdaming eksena. Ang proceeds ng special screening ng advocacy film ay mapupunta sa mga special project at public services ni Kuya Daniel Razon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Dumayo pa sa Dubai ang marami nating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng Middle East para sa international special screening ng pelikulang Isang Araw Ikatlong Yugto. Ito ang balita ni Bert Cerudo. Mainit na sinalubong ng ating mga kababayan ang pagdating ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa Dubai para sa special screening ng advocacy film na Isang Araw Ikatlong Yugto. Ilan sa kanila ay nagbiyahe pa mula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan upang personal na makita at makadaupang palad si Kuya Daniel. Marami ang humanga sa tema ng pelikula at sa inspirasyon at mga aral na hatid nito sa mga manonood. Sinasalamin sa pelikula ang mga problema ngayon sa lipunan, gaya ng paglaganap ng bawal na droga at mga suliranin sa bawat pamilya na maaaring nararanasan ng ating kapwa-tao. Rich
rich or poor tayo, dapat meron tayong ginagawang kabutihan para sa ating kapwa. And whatever we have, we should share it to others. Sa ating mga OFWs, dapat ay kailangan alagaan natin ang ating mga relationship sa ating family, sa ating kapwa tao at gumawa ng mabuti palagi. Bilang isang lingkod bayan, humanga rin si Consul General Paul Raymond Cortez sa advokasya ni Kuya Daniel na makagawa ng mabuti at tumulong sa mga nangangailangan sa harap man o sa likod ng kamera. When you have movies like Isang Araw, try to inculcate the beauty of humankind and the wonderful virtue of doing good to other people and being of service to everybody. You magnify that that avenue, and thereby reaching more souls, thereby teaching other people, especially the young people, the values that could be of use for a society to move forward. At kung nag-enjoy ang ating mga kababayan sa bawat eksena sa ikatlong yugto, tiyak na mas kaabang-abang pa ang mga susunod na kabanata ng pelikulang naglalarawan sa buhay at karanasan ng karakter nitong si Daniel Baltasar na pinagbibidahan ni Kuya Daniel Razon. Abangan nila yung part 4. Loloobin ng Diyos. We're already finalizing yung namin sa part 4. So lagi yon yung paggawa ng kabutihan, yung paggawa ng mga bagay na pagtulong sa kapwa-tao ay mai-advocate natin at maipanghikayat din natin sa ating mga kapwa-tao na we have to keep on doing what is good and what is right sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto, ay nagbukas sa kaisipan ng ating mga kababayang OFW dito sa Dubai ang paggawa ng kabutihan na walang hinihintay na kapalit. Bert Cerudo, UNTV News and Rescue, Dubai. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. Welcome back. Ay, salamat. Salamat. Bumalik ka lang na late. Ay, pero good luck sa PNP at sa Malacanang Kamao. Oo. Happy, diba? Sana may isa pang game. Ay, wala na. Wala na. Do or die na ngayon. Do or die na game 3 na. Kahit kung mag-tie sila, overtime na lang overtime. So pray na lang sila. Who wants it more? At yun po, naging kabuuan na ating balitaan ngayong gabi. Aming inalahat na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.